Kalang ilalampaso mahibigan ang dating Supreme Court Associate Justice Presby Velasco at dating House Speaker Lord Alan Velasco mahibigan. Abay sabi na mahibigan. Abay sabi na ating bubit itong tumalo daw sa pagkagobernador kay dating Speaker Lord Alan Velasco, Abay, di namin akalaan yan kasi yung kandidatong yan hindi ni walang driver yan, siya ang nagmamaneho. Aming ganun Talagang kumbaga sa pondo talagang taghirap. Anyway, nasa ating linya po mabigan ang Governor-elect ng Marinduque. Ayan, naiproclaim na po si Governor-elect Mel Go. Ayan, Governor Mel Go, magandang umaga po sa inyo, Gob. Yes, good morning, Manong Deo. Magandang umaga sa iyo at sa iyong mga nakikinig sa iyo sa buong Pilipinas. Abay, batang-bata pala kayo, Gob, Ayan, dito sa picture mo, ilang taon po kayo? Siguro mga 40s, 50s lang po kayo. Hindi, Manong. Almost 70 na ako, Manong. Nag-retire na ako sa politika. I retired 10 years ago. Almost 10 years ago. Ba't ka bumalik sa politika? Nag-retire ka na pala. Ano po siyempre kapag mahal mong yung probinsya, marami po kasi kaming mga napupuna noon na nakakalimutan, hindi nagagawa. Okay. Kaya bumalik po ako. Ayan, so ang tinalo po niyo sa pagkagobernador ay hindi po si dating Governor Presby, yung anak si dating Speaker. Ang tinalo niyo ay si dating Speaker Lord Alan Velasco. Opo. Ayan, ano ang naging strategy ninyo, Ano ang naging inyong campaign slogan at kayo ay nanalo at tinalo niyo ang mga pader na Velasco dyan sa Marinduque? Ano lang po, we formed the Team Marinduqueño. Yung po bang mga kagaya ng sinama ko po yung si Vice Governor Bacooro at saka si Congressman ngayon na Ray Salvacion. At yung pong dalawang bukal namin ng First District, si Bukal Dakiwag at saka si Bukal Jan Pelaez. Yan po ay inikutan namin itong probinsya at naipahayag namin ang aming intensyon at kung ano po yung mga nakakalimutan na dapat nagawa dito sa aming lalawigan. Ayan, hindi pala, medyo maigpit din pala ang laban. 251 votes pala ang lamang po ninyo, Gob, kay Speaker Lord Alan. Ay, opo. Nagtaka lang po kami kasi nang mag-alas 12 ng gabi, lagpas 2,000 yan ganun ba? Kung hindi kami, sabihin natin, napapunta kami sa Kapitolyo, tapos, biro mo, 6 na bayan lang kami, pero natapos ng halos alas 3 na ng umaga. Wow, tagal Oo, ganyan nga po nangyari. Mabuti naman, hindi tayo na disgrasya. Ayan. Okay, si Congressman-elect Ray Salvacion, ilan naman po ang lamang niyang boto kay dating Justice Presby Velasco? Malaki po. Halos, ang pag-alam ko, mga 9,000 or something. Malaki-laki, malaki po. Aba, ano nangyari sa mga Velasco? Anyway, Governor Mel Go, siguro, alam po namin na marami tayong narinig kasi mga issue din dyan sa Marinduque. Ayan, at ang isang issue yatang napabayaan ng mga nakalipas na administrasyon, panahon pa ng mga Reyes, ayan, panahon pa ng Velasco, yung pong kuryente dyan, Governor Sir. Ayan, abay, paano daw pupuntahan ng mga negosyo, Kung ang supply lang ng kuryente dyan sa Marinduque ay parang Christmas tree, kukuti-kutitap. Nakakatawa nga po, Manong Deo. Opo. Alam mo, nung pumasok ang mga Velasco rito sa Marinduque 15 years ago, kasama po namin sila 2010, 2013, 2016, 2019 hanggang 2022. Pinangako na nila yung ilaw na yan. Ganun po ba? Hanggang ngayon po, nabalikan pa kami ng power budge na yung pampanahon ni President Ramos yata yun. Wala. Na ibinalik dito sa amin. Kaya, awa naman ng Diyos, medyo palipat-lipat na lang yung brownout.
Ito ang isa sa mga number complaint ng ating mga kababayan sa Marinduque. So paano yung aayusin ngayon supply ng kuryente? Paano papalitan yung bards dyan sa tabing dagat sa Marinduque para maayos ang supply ng kuryente sa inyong probinsya? Ano po, ang naalala ko po, no, kasi nagbukal po ako nung huli ko pong termino, meron nang naka-ready na proseso na gagawin dito sa Marinduque. Dangan nga lang, nung nakapasok ang mga Velasco, na bago nawala yung intention ng dating si Governor Nanay Reyes. Naka-ready na po yun ang alam ko, ibibiting nila power producer or something. Hindi ko naman po kasi ganong nakabisa na yun dahil wala nga po ako sa politika na. So, ibabalik po namin siguro. We'll invite mga power producer or whoever kung sinong pwedeng tumulong sa amin na saka para may baba po ang presyo kasi ang taas po Ang alam ko nasa 15 pesos per kilowatt Wow. Oo. Kalahati yata sa presyo ng Meralco. Oo nga tapos meron pang subsidy na po yun po ang mabigat. Ayan. So, isa pang issue yung meron daw kayong airport pero wala naman lumalapag na eroplano. Ang pagkaalam ko dyan, Manong Deo, ganito. Kasi po, taon-taon yata, may dumadating na pondo na sige nang extend, sige nang improvement daw, gagawin daw international airport. Nakakatawa po yan kasi paano pag dumating ang turista rito sa amin? Halimbawa, meron kang dumating na 200 na pasahero galing sa Hong Kong. Sinong iaalis namin dito sa Marinduque? Mahina ang kita ng mga tao rito. Wala pong pasahero. Siguro, standby ng aeroplano muna sa airport. Kaya sana po, matigil na yan. Matigil kasi dati naman po kaming binababa ng aeroplano rito bago mag-COVID. Nung malagyan po ng NOTAM, natural, walang biyahe. Kaya po lalakarin ko kagad na maibalik yung aming biyahe rito kasi napakahirap po kapag may na-aksidente, kailangan ng medical attention. Tapos sa Lucena. Ako po, bago makarating ng Manila, 8 oras. Naku, napag-usapan niyo yung mga ospital, nahabayaan daw yung ano nangyari sa provincial hospital dyan. Mukhang hindi daw walang doktor, o meron naman doktor pero kukonti, walang gamot, kaya pagka-emergency itinatakbo pa sa Lucena. Ito po yan. Ganun din po yan. Kasama rin sa ipangako sa amin yan 15 years ago na may ayos ang ngayon po, ang nangyari, gumanda lang yung hospital namin. Siguro makikita naman niyo sa social media na gumanda yung hospital. Pero yung servisyo hindi naman gano'n nag-improve dahil talaga pong kulang sa doktor. At naalala ko nga po, nung ako yung bukal pa, maraming Marinduqueño gustong tumulong sa amin. Mga nasa abroad, yung mga malapit na mag-retire. Ang problema lang, sinasabi nila sa akin, mahirap yan kasi gusto mo namin tumulong kung wala namang pasilidad, walang mga gamit. Mas kina-eksperto ako sa isang field, baka mapahiya ako sa aking serbisyo. Yan po, ibitahin namin ulit ng mga Marinduqueño na tulungan kami rito sa aming probinsya. Dating speaker ang inyong kongresista dyan, hindi ba napaglaanan ng pondo yan, Governor Mel Go, sir? Ang alam ko po, may nalaglag dito ng mga 700 billion. Ang problema, sa physical facility yata, gumanda nga yung physical itsura ng aming hospital ang gumanda. Pero yung serbisyo, I think, hindi ko po masabi kasi hindi ko naman alam pa kung anong nangyari dyan. Talaga pong nakakalungkot. Kasi ang laki sana ng halaga na yun kung nilagay sa mga doktor o nurses o gamit talaga. So, itingnan po natin. Isa pang issue dyan sa inyo sa Marinduque, Governor Mel Go, ay yung transportation, water transportation, ha? Abay, totoo ba, monopolize na isang kumpanya lamang yung mga barko dyan at sabi, parang jeep sa kanto na pagka hindi napupuno, ayaw pang bumiyahe. Kailangan puno, instead na alas 6 alis ng barko sa Pantalan, naghihintay pa hanggang alas 8, alas 10 para punuin yung barko bago lumayag. Manang Deo, talaga pong totoo po yan. Although dalawa naman ang buwan biyahe rito sa amin. Okay. Kanya nga lang po yung schedule talagang nag-aantay na mapuno. Kaya ito po, higpitan namin sila na pag naglagay sila ng schedule, dapat umalis sila ng schedule na talagang pinapublish nila. At saka nga po, hiling ko sa kanila na bumilis-bilis naman.
Kasi naman po, ang lapit lang ng Marinduque sa Lucena. 24 nautical miles lang, Manong. So, kung talagang serbisyo ang ibibigay sa amin, kayang-kaya ng 2 oras siguro, max na 2.5 hours. 2 hours would be tamang-tama. Ayan. Kasi nga po, di ba, nakita natin, ibang mga bansa natin na mga katabi, yung ganyan distansya, hindi naman naabot ng 1 oras. 1 hour, 1 hour, 1.5 lang ang max nila. Ayan na. So ngayong bago na ang Opo. magiging mga administrador manunungkulan sa Marinduque yung bang mga problema ganito ay malulutas ba ng yung administrasyon na Mayor Governor Melgo, sir? Hindi, mahirap po mangako. Pero we will try our best. Saka sa tulong ng Diyos, tulong ng lahat ng mamamayan dito sa amin. At of course, ang gobyerno dyan sa Manila na makatulong sa amin. Ayan. So, at lalong-lalo na po sa inyo, kapag meron kaming ma-issues, ibabato ko sa inyo para matulungan nyo kagad kami. Para mailapit din natin sa mga ahensya ng gobyerno na dapat ay tumulong din sa inyo. Ha? Ayan na. Para... ang ganda. Ano pa naman, would you believe, Manong Deo, no, yung turismo namin. Ayan, tourism. Yung Luzon Datum, nandito sa amin eh. Yung ginamit ng mga Amerikano na may plot yung mga coordinates natin and everything. Wow. Hindi lang naalagaan. Alam mo, nung one time napunta ako New Zealand, ako nakakaingit yung kanilang market doon na talagang tourist spot talaga. Alaga. Dito, balita ko, nilalagyan pa ng mga, pinaltan yung mga santo, nilagyan doon ng mga be something, I don't know. Kwento pa lang ng tao rito, kaya titinan ko po yan kapag nakaupo na ako. Ayan. Anyway, Governor-elect Melgo, sir, ayan, congratulations and good luck. Ayan, inaasahan po ng mga Marinduqueño na maranasan, makita ang pagbabago sa inyong probinsya. Thank you and good morning, sir. Thank you rin po at pabuhay po tayong lahat. Pabuhay po kayo, Manang Leo. Mabuhay po kayo, Governor-elect Melgo ng Marinduque. Daming